Okay, so good day. So topic natin ay comparing and ordering decimals. So ito yung mga ginagamit nating symbol sa pagko-compare ng mga decimals. So una dyan is yung greater than. Okay? Tandaan, ang greater than ay tinuturo yung nasa right side. Less than, papunta naman sa kaliwa yung less than. Then equal, kapag ang dalawang number ay same ng value. Okay, so paano ba yung gamitin? Mamaya malalaman natin. So, ito yung mga key factors sa pag ko-compare ng mga decimal. So, una, line up the decimal points. So, sulat daw natin sila ng patayo. And pangalawa, add zeros or write zero if necessary to make the number of decimal places equal. So, sabi doon sa pangalawa, nilagay ko yan kasi may mga instances kasi na nakakalito. Okay? So, pwede kayong maglagay ng zero para magpatas yung bilang ng mga decimal places. Okay? Kasi, minsan kasi yung mga bata, kayo, sa unang tingin, pag maraming numbers ang nakalagay, yun na kagad ang malaki or yun na kagad yung mababa, di ba? Or yun na pala yung malaki. Okay? So, dito kasi sa decimal ay iba. Pwede tayong magdagdag ng zero sa decimal numbers. And last, compare the digit from left to right. So, parang mag-start tayo sa kaliwa muna, papunta doon sa kanan. Mula rito, papunta doon. So, sagutan na natin itong mga examples na to. So, una, okay, line up natin yung decimal point ng patayo. Then, sulat natin 34 and 500ths and 34 and 5/10. Okay. Yung nga yung sinasabi ko kanina, sa unang tingin, baka akalain mo na ito yung mas malaki kasi maraming numbers or maraming digits. So, pero, kung i-consider natin itong mga factors na yan, check natin. So, add tayo ng 0. Okay? So, parehas sila ng tens, parehas sila ng ones. Pero dito natin makikita, mas mababa yung 0 kaysa sa 5. So, kaya, ang ituturo natin ay yung mas mababa. At isa pa, mas mababa yung 5 kaysa sa 50. Kaya, ito ang ituturo natin. Laging mas mababa. Okay? Next, example, 63. Then, yung kabila, 63 din ang basa. So, paano kapag walang decimal point yung isa? So, yan. Maglagay tayo ng decimal point. Ayan, meron na siyang decimal point. Then, sulat natin ng patayo. So, 63. Then, 63, 0, 0. Add tayo ng zeros. Anong mapapansin ninyo? Parehas, di ba? So, magiging sagot dyan ay equal. Okay? Try nyo sagutan yung pangatlo, pang-apat at pang-lima. Pwede nyo i-post yung video. Then, pag tapos na kayo, ay i-play nyo na. Okay? So, checkan natin yung gawa nyo. 1, 2, 9 and 2 tenths. And 9 and 85,000. So, again, gaya nga na sabi ko, baka malito kayo. Sa unang tingin kasi mukhang mas mataas itong 9 and 85,000. Pero pag in-apply natin itong mga step na to na nilagay ko sa taas or sinulat ko kanina, pansinin ninyo, equal sila sa whole numbers, pero tingnan nyo dito. Okay. Dito pa lang, 285. Mas mababa yung 85. Kaya, ang ituturo natin 85. Pero dito din, sa tens place, ayan, mas mababa yung 0 kaysa sa 2. Kaya, dito pa lang, makikita na natin. Sa place value pa lang. No need na natin basahin ito. Pero kung nalilito kayo, lagay kayo ng 0, then basahin ninyo 200, then ito naman ay 85. Lagi naka-point sa mas mababa. Okay. Next. 51. Ayan. 51 and 2 tenths, tapos 5 and 12 hundredths. So, dito,
Maglagay pa rin tayo ng 0 kasi add 0 if needed. Pero hindi na siya kailangan ngayon. Pero pinakita ko lang din. Kasi, bakit hindi na kailangan i-compare dito? Dito pa lang kasi sa whole number, alam na natin kung sino yung mas mababa. Siyempre si 5. So, kaya ang ituturo natin yung mas mababa. Okay? Ito yung mas mababa, si 5. 51 and 5. Okay, lagi natin tinuturo yung mas mababa. Next, and last example, we have 9 and 34 thousandths and 9 and 1 tenths. So, equal sila dyan. Dito tayo magko-compare ngayon. Magdagdag tayo ng 0. So, ang basa dito ay 34 at ang basa naman dito ay 100. So, mas mababa yung 34 kaysa sa 100. Kaya, tuturo natin yung 34. And dito pa lang, sa tenths place, mas mababa yung 0 kaysa sa 1. So, kaya, ayun, tinuturo natin lagi yung mas mababa. Okay? Next, dito tayo sa ascending order. So, pag sinabi nating ascending order, inaayos natin yung mga numbers mula sa pinakamababa papunta sa pinakamataas. So, ganun pa rin yung gagawin nating step. Isusulat natin yung mga numbers pataas. So, unahin natin decimal point. So, 1, 2, 3, 4. So, we have 80. Ayan, pabaliktad kasi ako magsulat pag decimal. Then, 8 and 0, 4, 7. 804, 408, and 7. Next, 0 and 8047. Okay. So, dito pa lang, compare na natin. Dito sila nagkaiba-iba From left to right muna tayo. So, hindi na ako maglalagay ng 0 dito sa decimal numbers. Kasi, kinompare ko itong mga number na to sa whole number nila sa left side. So, ang pinakamababa ay 0. So, lagay natin dito A. Okay, cross out na natin para hindi tayo malito. Next na mababa ay 8. Cross out na natin yan. So, yan yung magiging letter B. Next, sumunod na mababa ay 80. Ito yung letter C at automatic, ito na yung magiging letter B. Okay, so, pwede mong i-post yung video para sagutan yung second. Sige, paki-post in 1, 2, 3, 4, 5. Okay, checkan natin yung sagot mo. So, dito, maglalagay lang ako ng 0.0. Okay? Or decimal point na lang. Then, sulat natin, line up natin pa tayo. 1, 2, 3, and 4. So, 2, 9, 0, 6, 8. Dapat pantay-pantay yan 9, 2, 9, 2, 3, 4. 92308. So, dito maglalagay ako ng 0 para makita ninyo yung mga numbers. So, equal sila sa whole number. Cancel natin. Pero pagdating dito, meron tayong nakikita na dalawang number sa tens place. So, mas mababa yung 0 kaysa sa 3. Kaya dito muna tayo unang magfo-focus. Alin ang mas mababa ngayon dito? 68 o 0? Okay, syempre ito 0. So, mamarka natin ito, letter A. And automatic, ito na yung sumunod. Kasi nakafocus tayo sa dalawa Siya na kagad yung magiging letter B. Then, next natin, dalawang 3 tenths, ayun, equal sila dyan. Pero pagdating dito, okay, 40 and 8. Mas mababa yung 8 kaysa sa 40, kaya ito na ngayon yung magiging letter C. At ito ngayon yung magiging letter B. At isa pa, sa hundredths place, mas mababa yung 0. So, siya yung third at ito yung magiging last. So, ganun lang kadali mag-arrange ng number from least to greatest, no? Or ascending order. Mauna yung pinakamababa, okay? At ang pinakahuli, yung pinakamataas. So, ko-consider natin yung steps na to sa pag-o-order ng numbers.
Next, kabaligtaran, descending order, mauna naman ngayon yung greatest to least. Okay. So, dito, hayaan ko kayong magsagot ng mag-isa. Kasi ang uunahin dito ay yung pinakamataas at ang pinakauli naman ay yung pinakamababa. So, pwede nyo i-post yung video at i-play ninyo pagkatapos nyong magsagot. Tandaan, ang mauna ay ang pinakamataas. Okay, so 1, 2, 3. Okay, checkan natin yung sagot ninyo. So, ganun pa rin. Line up natin, 1, baba natin onte. 1, 2, 3, 4, 37. Pabaliktad ako magsulat talaga ng decimal numbers. 37 and 6. Ayan. 37 and 561. 37 and 5,803. Maglagay tayo ng 0. Okay. So, dito, sa part na to, ito kasi equal na eh. Alin ang pinakamalaki? Diba 6? Yung pangalawa. So, mamarkahan natin to ng letter A. Cross out na natin. Dito na tayo mamimili. Dito sa tatlong to. Okay? So, 6,000 ang pinakamataas. Alin ang sumunod na mataas? Kasi pare-pareha silang 5, di ba? Pare-pareha silang 5. Bilugan natin. O, dito, dalawa yung nagkaroon ng 8. So, mamimili tayo dyan. Alin ang mas mataas sa dalawa? 890 or 803? 890. So, siya yung magiging letter B at yung dulo yung magiging letter C. At ang pinakamababa sa apat ay itong pangatlo. Letter D. 561. Okay? Naintindihan? Okay, next natin dito sa buray lang natin yung solution natin sa nauna. Next, checkan natin yung pangalawa. Sulat ulit natin. 1, 2, 3, 4. Then, 401, 37. 01, 437. 3401, then 7. 401, and 309. Okay. So, dito, na-observe ko na sa whole number pa lang natin siya, sa whole number na natin siya i-compare. So, no need na maglagay ng mga 0 dito. Kasi dito pala makikita na natin kung sino pinakamataas. Ito. So, alin dyan yung pinakamataas? 1,043, diba? So, cross out natin yung pangatlo. Ayan. Letter A. Sumunod ng mataas. Ayun. Parehas 104, diba? Sige, maglagay tayo. Ayan. Yung dulo. Parehas kasi silang 104. 104 and 37 hundredths. Yung isa naman, 104 and 309,000. So, alin dyan yung mas mataas? Siyempre, ito. Ito yung magiging letter B at ito yung magiging letter C. So, letter B and letter C. Then, automatic. Ito yung pinaka mababa. 10. Okay. So, ganun lang yung pag-compare at pag-order ng or ordering ng decimals. So, line up natin yung decimal point pataas. Then, i-check natin yung mga digits. Dapat nasa proper place value gaya ng ginagawa natin dito. Pwede tayong magdagdag ng 0 para maging equal yung decimal places. At ang pagko-compare ay mula sa kaliwa papunta sa kanan. So, dito kaliwa. Okay, dito pa lang kita na natin 51 and 5. Mas mababa yung 5, kaya ang ituturo ay yung mas mababa. Okay, so yun lang. Sana meron kayong natutunan. Huwag kalimutan, please. Baka pwede naman mag-like ng aking video. Salamat po sa pag-like. Salamat sa pag-inig. Thank you.